Hello mga kaikay. Ito po ang inyong ante Ikay again, nagbabalik. Tayo po ay magmumukbang under the candlelights. Nag-iisa lang po kasi tayo dito sa bahay, kaya magiging romantic tayo sa sarili natin, di ba? Hindi naman masama. Candlelight dinner. At ang ating pong ulam ay, of course, meron tayong kanin. And then ang ating ulam, ako po ay nag-fishing. At ito, ulam po natin. Ang ating pong nasungkit kanina. Straight from the can. Sardines. Sarap po yan. Pinigaan siya. Sinong siya? Tao ba to? Hindi siya. Isda yan, isda. So, nilagyan ko po ito ng, pinigaan ko po ng lemon at saka ng paminta at nilagyan ng toyo para po magkaroon ng lasa. Yuck! Sardines! Ew! Mabaho! Maarte kayo. Sardinas din yan. Lamang tiyan din yan. Pagka ba nagutom ka, anong choice mo? Sardinas. Affordable pa. Sabagay, mahal na rin yan. Sige po. Kain kayo mga kaikay. Wala po kasi akong mabili dito na sardinas na galing dyan sa Pilipinas. Kaya ang sardinas po dito yung gawa lang dito. American made or Mexico. Siyempre, yung oil, sarap yan, isasabaw sa kanin. Ganyan. Mali naman yan. Yum, yum. So, dinner with candlelight. Hindi ko po nakikita yung kung ano na yung nakakain ko dun sa isda. Pero okay lang yan. Ito naman yan. Ako po, kung mapapansin niyo kada subo ko, nagpapahid po ako ng gilid ng bibig ko. Kasi po, kagaya ng nasabi ko, meron po akong open lot, parking space. Bali, ilang truck po yung nawala dito. Kaya malaki-laki po yung space dito. Tsaka meron din po sa taas na nawawalang mga eroplano. Kaya pag kumakain ako, alam niyo yung saliva, tumutulo dito. Kaya kailangan pupunasan ko. Kung hindi, makikita niyo si Auntie Ikay, naglalaway, kadiri. Sensya na po. Open parking. Tapos, sa taas din po, may bakante na pong, wala na pong mga eroplano na nakaparada. Kaya, mahirap po talagang umuya. Tapos, nasakot pa yung ngipin ko dito. Yung pangil ba yun, kung tawagin dito. SUV kung tawagin ko yun eh. So, malamang yung mga SUV ko dito, babawasan na ng isa. Pero may mga Mini Cooper pa naman po ako natitira dito sa baba. Wala pa pong nawawala sa mga Mini Cooper ko. Alam po, kunin ko lang tubig ko. Okay. So, ang oras po dito ay 8:37 ng gabi. So, bali ito po yung second na solo mukbang
Hindi nga lang po sa labas, kung hindi sa loob lang ng bahay namin. Kasi po, wala po akong pwede mapuntahan dito na pwede sa gabi. Mahigpit po dito sa Amerika, lalo na pag wala kang masyadong kilala. Kung siguro may kilala ako na may-ari ng isang lugar na ano, pero si Auntie Ikay niyo po kasi, hindi po kasi ako palalabas. Sa bahay lang po talaga ako. Bahay. Nung nagtatrabaho po ako, trabaho. Tapos ng trabaho, bahay. Minsan, grocery. Ganon. Pero, ganon lang po buhay ko. Hindi po ako masyadong lumalabas ng may barkada. Yung kasama sa trabaho. O yung, Sabado ngayon. Friday ngayon, dinner kayo sa labas. Hindi po. Pero lang mga anak ko, kasama ko. Kaya lang magkakalayo kami. Kakalayo po kami. Kaya ako lang minsan. Tapos yung si Buwana, pag naandito po sa bahay. Ano nga po pala, Buwana po ang tawag ko sa kanya kasi siya po ay fisher, mahilig po siya mag-fishing at saka mag-hunting. Yun lang po yung hobbies niya. Wala po siyang ibang hobbies kung hindi mag-fishing at saka mag-hunting. Tapos yun, nagtatanim po ng halaman sa labas or pag meron pong nasira dito, aayusin niya. Yun lang po. Although mabait naman po siya, wala po siyang reklamo. Minsan tinatamad ako maghugas ng pinggan sa gabi. Okay lang. Nalagyan ko lang po siya ng tubig, bababaran ko lang ng tubig para kinabukasan, paghuhugasan, madaling hugasan. Hindi na po yung kung ano man yung kinain, nanigas na dun sa plato o ganun. Tapos, pagka po tinatamad ako magwalis. Okay lang po, baliwala sa kanya. Although ako naman po nakikisama, syempre, nahihiya naman ako na hindi maglinis. So, naglilinis. Kahit po nakakapagod minsan yung pagwawalis na lang, mahirap na dahil ang walis po dito, hindi katulad ng walis sa atin, yung tambo, dito yung brush. Medyo mahirap hawakan, mahirap i-control. Hindi po ako nagba-vacuum po ako pero hindi po ako masiyahan sa vacuum. Kasi hindi naman po lahat nahihigop lalo na yung mga nasa singit-singit ng sahig. Tapos syempre yung mga nasa taas ng yung mga agyo-agyo. Yung kailangan ko din pong na matanggal yon. Minsan nagji-general cleaning po ako. Pero siguro yung pinaka-general cleaning ko, may 1 taon na mahigit. Bago pa ako umuwi ng Pilipinas last year. Nag-general cleaning muna ako. Tapos bago ako umalis, syempre, nilinis ko muna lahat, inayos ko muna, pinaglutuan ko muna siya ng pagkain niya for how many days na wala ako. Ang ganda sana kung may ghost tube tayo, no? Para at least may konting thrill. Sunod, pipilitin ko magkaroon ng ghost tube para may konti naman tayong thrill. Kahit hindi ako masyadong magsalita, at least may konting ingay tayo matitinig. Kandila. Wala po akong mabili ng kandila na mahaba, na parang katulad dyan sa atin sa Pilipinas. Tupod sa baso lang, ganyan. Masakit na. Kandila po. Wala po siyang amoy. Buti na lang. Ganyan lang siya. Mahirap kumain ng may mabangong amoy yung kandila tapos yung kinakain mo amoy sardinas. Yung ganun, ibang tao. Naalala ko yung yung Pilipino na hindi yun yung for content, nagni-arte siya tungkol sa amoy ng sardinas. Nakakatawa. Alaman natin na nagpapatawa siya for content, pero parang magkahalong inis at saka
alam niyo yun, inis na nakakatawa na nakakainis. Pwede ka namang, pwede ka namang umarte ng pagkain, di ba? Kain yan eh. Hmm? Ang sarap po talaga ng sabaw. Lagyan ng lemon at saka ng ng paminta. Sa susunod, pagka pala naligaw kami meron din po kasi dito yung Filipino store. Sa Seattle po siya. Kaya lang malayo eh. Mga 3 hours po ang drive mula dito sa amin hanggang sa Seattle. 3 hours. Tapos may traffic pa yun. Nahirap. Tapos, bibiling ko lang kalamansi. Saka na lang siguro naligaw kami doon. Tatlong pirasong isda. Yan laman ng isang lata. Malaki din po. Oh. Kita nyo ba? Malaki din yung isda. Kung tawag ko ng isda to, parang galunggong. Kasi po yung karne niya masinsim. Karne. Diba? Karne ng isda. Yung karne ng isda masinsin. Siksik, parang galunggong. Speaking of galunggong, namimiss ko dyan sa galunggong sa Pilipinas, yung pinangat na galunggong. Tapos ipiprito. Sarap yun. Ng bawang. Ano pa ba yun? Nilalagyan ng kamyas. Kamyas ba yun? Tapos binabalot. Paminta, asin, kamyas, bawang, tapos babalutin sa dahon ng saging, tapos ilalagay sa, tapos ilalagay sa ano yung masarap sa palayok, ilalagay sa palayok, tapos titimplahan ng suka, konting tubig, suka, asin uli, tapos paminta uli. Sarap nung, tapos isasaing, matagal siyang papakuluan sa mahinang apoy. Ganon din sa di ba, yung pagluluto ng tulingan. Sa tulingan, lalo na yung may gata. Ang sarap. Ang gustong-gusto ko po sa sinaing na tulingan, pagkaluto, yung malambot yung karne niya. Tapos sa ipiprito. Tapos sa pagkaprito, malutong-lutong, no? Tapos maggagayat ng sibuyas na mura ba tawag to, yung maliliit po na ganyan. Tapos kamatis. Tapos may itlog kang pula. Ang sarap nun. Kamatis, sibuyas, lagyan mo ng kaunting asin. Kung may itlog na pula, wag ng asin, itlog na pula na lang. Tapos pritong tulingan. Tapos nakakamay ka. Ang sarap, nakakamay ka. Dakot kang ganun. Ang subo yung ganun. Subo. Sarap nun. Galunggong, ganun din. Sa galunggong naman, ang sausawan ko po, pag prito, ang sausawan ko po nun, suka na may bawang at may sili. May kaunting asin. Tapos nakakamay. Pero pag sinaing naman po, sa sinaing na tulingan, ang sausawan ko po ay hindi pwedeng kamatis at sibuyas or toyo na may kalamansi, pinigaang kalamansi, tapos may sili na dinudog. Pag uwi ko talaga sa Pilipinas,
Papaluto ako nun. Kaya, handa kayo sa akin mga taga Cavite. Doon po ako titigil sa Cavite. Doon po sa pamangkin ko. Kay Boy Patatas. Doon po ako titira. Si Boy Patatas po pala, may swimming pool po yung mga yan. Either magre-renta ako ng resort or mag-go hotel. Yaman. Ang yaman ni Auntie Ikay. Magre-renta ng resort. Good luck. Pwede naman siguro ako sa bangketa. Alam mo yung kariton yung tinutulak na ganun. Pwede ako dun. Total, hindi mo malamig sa atin. Kaya kahit walang kumot, sa may ulan. Ubus na yung kanin natin. Isda na lang natitira. Sayang naman. Patago ko pa ba yan? Papakin ang isda. Bus. Busog na. Kalat pa. Dessert? Hindi po. Hindi po ako magdi-dessert. Unang-una, wala po akong pang-dessert. Tsaka gabi na. May diabetes po ako. Mahirap na matulog na may diabetes. Mahirap na po matulog ng maraming sugar sa katawan. Mamaya may gamot nga ako. Bigla naman tumaas. Nag-iisa pa man din tayo, delikado. Ganon din po yung pagbaba. Kaya sabi ko po nun kay Buwana, pag umaga, alam mo oras dapat gising na ako, tas hindi pa ako nagigising, gisingin mo ko. Otherwise, check my blood sugar. Kung ganun. Tinuruan ko naman po siya kung paano mag-check yung kukuha ng dugo sa daliri or ito po. Yan. Ito naman po automatic na nagre-record sa cellphone ko. Mapera lang pagkain, excuse me. Mapera lang po yung pag napalayo ako ng mga 6 feet away. Mag-a-alarm po na hindi po niya nadidetect. So, kailangan ang cellphone ko, kahit saan ako pumunta, dala-dala ko po siya. Usually, pag napunta ako ng CR, hindi ko po dinadala yung cellphone ko. Ayoko po na nagsiselfone sa loob ng CR. Kaya lang, wala po akong choice. Kung hindi, para pong babaeng putak ng putak yung cellphone ko, hindi po siya titigil ng ka-alarm. Kaya, kailangan dala ko siya. At least nasa banyo lang, nasa CR lang. Hindi po kalayuan yung agwat namin. Basta po napa 6 feet or more. Yun. Magre-reklamo na po yung cellphone ko. Tunog na yun na tunog. Wala na pong tigil yan ang katutunog. Ay, thank you Lord. So, nabusog na naman po si Ate Ikay ninyo. Hindi naman yung tangingot dito na kain lang ng kain. Nag-video nga ako. Kain lang naman ako ng kain. May tatlo naman akong kandila. Lahat eh. Nakantahan ko na lang kaya sarili ko ng happy birthday. Okay. Number 1. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Happy birthday to me.
Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Maraming salamat po sa panonood mga kaikay. Hanggang sa muli. Bye-bye! Thank you for watching.